Isang trahedya ang yumanig sa mundo ng Philippine basketball matapos ang biglaang pagpanaw ng Ateneo recruit at dating MVP na si Rene Clert Baterbonia sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong Hunyo 8, 2026. Kasama rin niyang nasawi ang foreign student athlete na si Divine Adeli. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalo pang naging emosyonal ang usapin matapos ibunyag ng ina ni Rene na napansin umano nila ang mga pasa sa katawan ng kanyang anak. Dahil dito, mas lumakas ang panawagan ng pamilya na mabigyan sila ng malinaw na kasagutan kung ano talaga ang nangyari sa araw ng trahedya. Ayon din sa mga ulat, isa pang ikinadismaya ng pamilya ay ang umano'y kakulangan ng impormasyong kanilang natanggap sa mga unang oras matapos ang insidente. Sinabi ng ina ni Rene na noon wala pa siyang nakikitang larawan o video ng kanyang anak at marami pa siyang gustong malaman tungkol sa mga pangyayari. Samantala, isa pang mahalagang detalye ang lumabas matapos kumpirmahin sa mga ulat na ang tumulong sa pagbiyahe ng ina ni Rene patungong Maynila ay si Santiago Santicani Jr. Ayon sa mga ulat, sa tulong ng gobernador, siya nakabiyahe agad upang personal na asikasuhin ang mga katanungan at proseso kaugnay ng pagkamatay ng kanyang anak. Sa kabilang banda, sinabi naman ng Philippine National Police na sa ngayon ay wala pa silang nakikitang ebidensya ng foul play. Pinabulaanan din ng PNP Dipaculao ang aligasyong may mga mabigat na nakakabit sa katawan ng mga atleta nang mangyari ang insidente. Patuloy pa rin ang kanilang investigasyon habang hinihintay ang iba pang resulta ng pagsusuri. Dahil dito, nananatiling bukas ang maraming tanong. Ano nga ba talaga ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Rene Baterbonia? Ang sagot sa mga tanong na ito ay naasahang lalabas habang nagpapatuloy ang opisyal na investigasyon at habang hinihintay ng pamilya ang resulta ng mga pagsusuri at iba pang ebidensya. Sa ngayon wala pang final na detalye kung saan gaganapin ang burol o public viewing ni Rene. Dinala na ang kanyang mga labi sa Arlington Memorial Chapels and Crematory sa Quezon City. Doon muna siya inilagak habang inaayos pa ng pamilya at Ateneo ang final arrangements. Hindi pa inanunsyo kung saan at kailan ang lamay o burol at libing.